So, yun, good afternoon. At meron tayo ditong Rider GFI. So, yan, pasensya na, medyo ah bakasyon kasi ano, bakasyon. So, kaunti yung nagpagawa. So, ito, meron tayo ditong Rider GFI at ang problema nito, so si customer is pumunta muna ng 7-Eleven kasi meron daw siyang sa Paymaya. So, sa ewan ko kung ano yun. Ang pinaka-cause nito is bigla na lang daw siya namatayan. Ilang linggo pa lang sa kanya yung ilang buwan pa lang yung motor. Hindi man linggo, ilang buwan pa lang. So parang 2 months pa lang yata. Kaso ang nangyari nung bumirit siya, yun yung basis sa story niya. Bigla daw namatay. Umabot ata siya ng 80 km, namatay. Ngayon, sabi ko, sige sir, kung madadala mo rito, pwede naman ilalamove. So, hindi niya na nilalamove kasi nung umaga daw, umandar. Tinry niya ng mga alas 8 ng umaga, umandar. Nung umandar, dahan-dahan na lang daw siya. Hanggang sa makarating dito, mga mag-aalas 10 dumating dito. Pagdating, yun nga. So, chinek ko na. Chinek ko na yung fuel pump. Okay naman. Makina, tahimik. At, chinek ko na rin yung air filter, throttle body. Yan, makita nyo, may mga cotton buds. Nag-check ako ng throttle body, check ako ng injector, check ako ng ignition coil, check din ako ng fuel pump niya. Sa engine, nag-stethoscope test tayo. Chinek natin spark plug, cap, chinek natin yan. Then air filter, yun nga napansin ko is so, syempre second hand, di niya alam. Ayan. So, ayan. Marami na at saka yun nga. So, bumili na ako ng bago. Yun lang yung papalitan. Then, yung fuel filter niya, to. Yung fuel filter niya rito is bago pa. So, napalitan naman nung unang gumamit ng motorsiklo. So, bago ibenta sa kanya, okay naman, goods naman. So, ito lang napansin ko, kaya siguro siya namamatayan. Wala na yung stock regulator, pinaltan. Then, ayun na yung nakakabit. Full wave regulator. Ang problema lang, ito. Yan. Kung mapapansin niyo yung wire, nag-umido. Ayan, no? Yan. Close up natin. Yan. Nag-umido yung wire. Ayan, no? So, nag-umido siya. At the same time, ayun. So, yun. Nakita ko nga, ayan. Sunog yung wire. Kasi nga, ang ginamit ay peke. No? Ayan, no? Yan. Tapos, electrical tape, local. Then, duktong kamay. Yung sinasabi ko, no? Duktong kamay lang. Oh. Siyempre, nung bumirit na, tumaas na yung kuryente rin sa galing sa stator coil. Yan yung galing sa stator coil. Yan. White, yellow. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko, ha, sa mga nagpo-full wave. So, doble ingat. Hanggat maaari, kung irekta nyo na yung wire, hinang nyo. Kasi tinan nyo, saka gumamit kayo ng quality wire. O, tinan nyo. Yan. O, muntik na masunog yung motor ni boss. Ayan, o. Yan. Diyan siya. Muntikan na. Ayan, o. Diyan dumikit kasi uminit na yung wire. Saka dito sa ground. Yan, dito. Sa ilalim. Yan. Nakaganto kasi yan. Yung pwesto niya kanina, nakaganito. Yan. Nakaganyan. Yan, yan. Ganyan ang pwesto niyan. So, nakadikit. Nakadikit doon. So, siguro nung uminit na yung wire, ayan, o. Makita nyo na may marking. Ayan, o. Yan. Saka yun, o. Yun talagang grabe, o. So, dumikit dito sa ground. Siyempre, pag uminit na yung yung stator coil, nag-charge na, umandar na yung makina at nag-high RPM kayo, tataas din yung voltahe nito. Nilalabas dito sa charger, dito. From AC, ha, AC. AC volts yan. Ibig sabihin, mataas yung voltahe nito. Ang magre-regulate niya, si regulator. Pupunta yan dito. Kaso, bago siya dumaan doon, dito muna sa wire na to. Ayan. So, nasunog. Dahil nga low quality yung pagkakagawa. So, hindi ko sinisisi yung second owner. Ang inaano ko rito, magkaroon kayo ng awareness. So, bibiyahe kayo, magpagawa kayo rin sa legit, no? Sa mga marunong talaga sa electrical, hindi yung basta gagawa lang, gagayahin lang. So, humanap kayo ng lehitimo na gagawa nung
wire ninyo. Kasi minsan, baka dun pa kayo magkaroon ng aberya. Masunog yung motor o mag-shorted tulad nito, nabuti, namatayan lang, hindi na umandar yung motor. At umandar na, nung umaga na, syempre, lumamig na yung wire. Yan nga. Pag napansin nyo, yan, matigas talaga. Oh. Sunog. Oh. Tigas. Oh, ayan. Ito yung isang wire. Ito yung malambot. Ayan. Pinipisak-pisak ko lang. Ba? Ito, hindi mo pipisak sa tigas. Kasi nga, nasunog na. Ayan. Hirap. Sunog na siya. Okay, so yun lang. Yung ano lang. Nagmamalasakit lang, no? Sa mga nagpapawire. O yung mga magpapawire. Humanap kayo ng lehitimo. Hindi yung ganito. Suksok kabit, no? Ayusin yung pagwa-wiring. Yan. Kasi safety ang inuuna natin. Yan. Safety ng owner. So ito, nag-decide na si sir, ipapa-power appliance na sa akin. So nakuha ko na yung trouble. At yun nga, ipa-power appliance ko na. So abangan nyo lang to. At yun, makikita nyo yung wiring. Ayan yung head. Yan. Grabe yung dumi. So, yan. Yung switch nya. Yung voltmeter. So ayusin ko na rin lahat yan. No? Yung switch, may switch pa dito. Tapos may MDL, andun yung MDL. Ayan. Okay. So, naka-LED, naka-MDL. Ayan yung MDL. Ito yung LED. Ito yung signal light na naka-LED na rin. So, ayan. Ayusin ko na lahat yan. May underglow. Ayan. Sensya na, sinisipon ako. Okay. So, ayan yung ayusin ko. So, power appliance, wiring setup yung gagawin ko. At syempre yan, troubleshoot ko na rin tong full wave nya. I-re-rewire ko na rin to. Alright, so abangan nyo to. So, yun nga. Magandang abiso lang is yung manap kayo ng lehitimong mekaniko na pangangalagaan yung motorsiklo nyo. Hindi yung basta umilaw lang, basta umandar lang, okay na. So, dun tayo sa may malasakit, no? Yung kampante ka pag nabiyahe ka, alam mo, secured yung ano mo. Secured yung motor mo at ikaw secured ka. Alam mong hindi ka maaabere sa kalsada. Alright. So, abangan nyo lang to. At tignan natin yung improvement from before to after. Okay. Okay, so yan. Kahit na anong gawin nating pagmamadali, no? Talagang matagal. Sa power appliance, hindi talaga pwedeng bara-bara. Buksan natin ilaw. Yun. So, ito. Finish na po yung kanyang power appliance wiring setup at yung troubleshooting na ginawa ko. So, na-found out nga namin, nag-over, yung current, nasa-shorted, no? Dahil dun sa nasunog. At dun sa isa pang nasunog, dun sa may bandang harness na nadamay. So, hindi ko na na-vlog. Pero ito na yung resulta. Ayan. Buksan natin ilaw. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan yung power relay. Then, gumapang yan dito. Ayan yung full wave. Wala na yung stock regulator. Inalis ko na. Yung kaninang kulay blue na fake. No? Then, ayan yung wiring. Yan. Gumapang doon. Tapos, tinan nyo yung head. Yun, no? Malinis na. Kanina, ang gulo nito. May relay. May ano pa. Ngayon, wala na. Ayan, no? Maluwag na yung busina. Kitang-kita mo na yung loob. Ayun, no? Diba? Ayun na yung balas, oh. Tapos, yun yung wire. Ayan, no? Maganda na yung pagkaka-assembly. Hindi ko lang binaklas kasi nga pinatesting ko na kagad kay sir sa labas. Dahil nga may problema pa to sa cambio. So, in-adjust ko pa yun sa cambio. So, ayan. Ayan na siya. O, ayan o. Maluwag na. Kumpara kanina ha. Then, ayun yung harness. Ayan, double check ulit. Yun. Pasada tayo. Then, ito yung socket para dun sa underlace niya rito sa air filter. So, bagong palit na yung air filter yan, ikabit na namin. Yan yung full wave regulator. Then, yun yung sensor. Then, eto, naglagay ako ng goma rito. Saan ba yun? Hindi makita. Ayan, yan. Yung goma na yan, ayan. Nilagyan ko kasi nga, wala siyang goma. Both side, ayun, no? Meron din yun sa kabila. Nakikita eh. Ayun. Ayun, no? So, meron na yung goma parehas. Nilagyan ko na. Then, nandito yung ground. O, yan ha. As usual, dyan ako naglalagay ng ground. Dito yung power relay. At, pansin nyo, one relay setup. Walang daya yan. Tingnan natin yung loob. Ito yung terminal. Ayun, no. Isang fuse lang nilagay ko. 15 amps. Ayun yung stock fuse nya. Tapos, yan yung battery nya. So, pansin nyo, malinis yung terminal. At the same time, walang saggy wires, no. Walang messy wires.
Yan. Ayusin lang natin to. Yan. Para nakakover ng maayos. No? Yan. Yan. Okay. So, ayan. Ayan yung resulta. Check natin. So, patay ang makina. Patay ang makina ha. Naka-off ang makina. Buksan natin yung susi. Tingnan natin yung battery. Yun, no? 13.1, 13.2. Bagong-bago yung battery ni sir. Wala pang, ano sir? Ilang buwan pa lang? 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang battery kasi nga nasira daw yung dating battery niya at yun nga, nalolobat siya. So, ito, tinama ko na yung full wave. Kung mapapansin nyo, wala na yung messy wire na nasunog, no? Maayos na. At, ayan na. Tingnan natin. O, ito. Exhibition tayo. So, bubuksan ko lahat ng ilaw, no? Ito yung headlight. Buksan natin headlight. Ayan, headlight. Park light, sabay na yan. Buksan natin underlights. Ito yung underlights. Ayan. Tapos, buksan natin yung MDL. High na kagad. Buksan natin yung hazard. High na rin natin yung headlight. Ayan. Tapos, busina. Ayan. Text testing. Nag-hazard ba? Busina. Okay. So, malakas na yung busina, sir, na. Hindi nangongo. Hindi na tulad nung, before mo dalhin dito. Saka yung drop point, ayan, no. 12.2, 12.3. Bukas lahat yan, ha. Naka-hazard. Ayan, walang kurap, oh. Walang daya yan, ha. Oh. Yan, ilang, ilang segundo na. Oh. Okay. Naka-high. Lahat nakabukas. Busina ulit. Tignan natin drop point. Oh, yun. Finish na. Ayan, oh. Okay. So, ayan. Wala nang daya yung kanyang power appliance. At, yun nga. Ito yung gusto na sir. Yung mag-improve yung wiring at magawa yung troubleshoot. Okay. So, ayan na. Finish na. Si sir ay tiga, ano pa sir? Tiga... Saan? Cavite. Noveleta. Yun. Noveleta, Cavite. Ayan. Noveleta, Cavite. Ayan. 12.9. Start tayo. Testing. Start. Tignan natin drop point. So, ginamit ko na, no? No cut tayo, ha? No cut. Tinesting ko lang. Oh. Start. Tignan natin drop point. Yun. 12.8. Ang sarap. Parang hindi nabawasan yung baterya. Although yung starter, sir, medyo may ingay na, ano? Although sinabi ko naman sa kanya, yun nga, kasi second hand yung motor, hindi niya alam yung history. So, ayan, chinek ko na rin lahat. Based sa sinabi ko kanina sa, sa unang video. Yan, ito na yung ngayon yung resulta. Ayan, Yan. Okay tayo, tumataas na yung charging, no? Going up na siya. So, syempre, pag patay makina, gumagana, paano pa kaya pagbukas, di ba? Mas maganda na yung ilaw. O, yun lang, JJ Ambulworks, sa mga gustong pagawa, PM nyo lang ako, at schedule natin yung motor nyo. Tulad nito, simula ka sa sir, mag-alas 10. Mag-alas 10, at tapos kami ng alas 9. Ganun katagal mag-wiring, no? Saka mag-troubleshoot. Dahil mga nasa-shorted, mga na tumitirik. Yan, tulad nung kasi tumirik. Kasi sira yung sa full wave. Dahil yung full wave is sinuksok-suksok lang. No, nasira yung socket. So, inayos na rin natin. Lahat na. Lahat po yan intact, hinang. Walang daya po yung power appliance. Alright? So, yun lang. At JJ Ambulworks, to God be glory. Maraming salamat po.